Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay si Jonas at ang malaking isda. Bago tayo magsimula, basahin natin sabay-sabay ang Bible verse ngayon. 3, 2, 1. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas. Jonas chapter 2 verse 9. Amen. Ito si Jonas. Siya ay isang propeta. Bilang isang propeta, tungkulin niya na ipahayag sa mga tao kung anuman ang inuutos at sinasabi ng Diyos. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Jonas, Jonas, inaatasan kita na pumunta sa bayan ng Nineveh. Ipahayag mo sa mga tao doon na paparusahan ko ang kanilang bayan dahil sila ay masasama at makasalanan. Ano kaya ang ginawa ni Jonas? Sumunod kaya siya sa Diyos? Hindi. Sa halip, siya ay tumakas at sumakay sa isang bangka papuntang Tarshish. Tumakas si Jonas at hindi sumunod sa Diyos. Habang nasa gitna ng paglalakbay sa karagatan, may malakas na bagyo ang dumating. Umihip ang malakas na hangin at sobrang malakas din ang ulan, kulog at kidlat. Naku, sobrang nakakatakot ito. Dahil sa malakas na bagyo, halos masira na ang bangka, kaya natakot ang mga manlalayag. Sila ay nanalangin sa kanilang Diyos at inuhulog ang ibang gamit. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng bangka. Nakita siya ng kapitan at ginising. Hoy, ikaw! Anong nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga manlalayag. Magpalabanutan tayo para malaman natin kung sinong dahilan ng lahat ng ito. Ganun nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't kinausap nila si Jonas. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Taga saan ka at saang bansa ka galing? Sumagot si Jonas. Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, Napakalaking kasalanan ng ginawa mo! Gayunpaman, sinikap ng mga manlalayag na itabi ang bangka, ngunit wala silang magawa dahil lalong lumakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh na huwag silang hayaang mamatay dahil sa gagawin nila kay Jonas. Pagkasabi noon, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, ang tunay na Diyos. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. At sa utos nga ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. At siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Ano kaya ang ginawa ni Jonas habang siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda? Siya kaya ay natulog? Siya kaya ay buhay pa? Ang ginawa ni Jonas ay
nanalangin. At ito ang panalangin ni Jonas. O Panginoon, ngayon po ay nasa mahirap akong sitwasyon. Alam ko pong nagkasala ako dahil sa aking pagsuway sa inyo. Ngunit ako po ay nananalangin na ako po'y inyong patawarin at iligtas. Akala ko'y malayo na ako sa inyo, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas. Dininig kaya ng Diyos ang panalangin ni Jonas? Sa tingin nyo, mga bata, tama? Dininig nga ng Diyos ang kanyang panalangin. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. At muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, Pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. At nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito at aabuti ng 3 araw kung siya ay maglalakad. Siya ay pumasok sa lungsod. Malakas niyang ipinahayag, Gugunawin ng Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Sa una ay walang pakialam ang mga tao. Ngunit patuloy sa pagpapahayag si Jonas. At sa wakas ay naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya naman, silang lahat ay nag-ayuno at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ay muling sumamba at nagpuri sa Diyos. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ngayon naman mga bata, alamin natin ang magandang mensahe ng kwentong ito. Sa ating kwento, si Jonas ay tinawag at inutusan ng Diyos. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Siya ay tumakas at sumuway sa Diyos. Ito ba ay mabuting gawa ng isang anak ng Diyos? Hindi. Dahil ang pagsuway ay hindi mabuting gawa. Merong mga ilang bata din na katulad din ni Jonas na tumatakas sa Diyos. Sila yung mga bata na ayaw magsimba at maging malapit sa Diyos. Mga bata, kapag sinasabi nyo na ayaw ko magsimba, ibig sabihin nito ay tumatakas din kayo sa Diyos katulad ng ginawa ni Jonas. Kaya naman, dapat lagi tayong umattend sa ating pagsamba kahit nasa online worship service. Makinig tayo palagi sa mabuting salita ng Diyos. Tayong lahat ay palaging tinatawag ng Diyos. Kaya ikaw ba ay tatakbo at tatakas din katulad ni Jonas? O ikaw ay makikinig at lalapit sa ating Diyos? Kung masabi nyo man na ayaw nyo magsimba o kapag kayo ay tinatamad, humingi kayo ng kapatawaran sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin katulad ng ginawa ni Jonas. At pagkatapos na humingi ng kapatawaran sa Diyos, ano ang susunod nating gagawin? Dapat tayong sumunod at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. Ipinapakita din sa kwentong ito kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya niyang kontrolin ang lahat. Kaya naman, katulad ng ating layunin para sa taon na to, tayo ay mamuhay sa mabuting kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay sumamba palagi sa Diyos, ipahayag ang kanyang mabuting mensahe sa lahat ng tao, at maglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi. Amen po ba? Amen.